Isang magandang araw po sa inyo lahat. Panibagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayon. Mula po ito kay Melbs Castle. Ang title po nito, Philippine Air Force Captain pumalagpala sa China. Napakatapang ng piloto, walang takot versus China jet pumalag. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Nasa description din po ang link ng video ni Melbs Castle para po makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Like this video kung magugustuhan mo ating reaction video, comment down below kung ano po magiging salobin mo kapag napanood na natin tong video na to. Let's do this. Pinalagan ng Philippine Air Force ang China. Yan ang lumalabas na totoong nangyari sa Baho de Masinloc. Sa statement kasing inilabas ng Global Times, isang Chinese-owned media, illegal raw na nag-oobserba ang Philippine Air Force patrol sa isinasagawang drills ng Chinese militar. Ilang beses na daw tayong winarningan ng PLA Air Force, pero binaliwala at dinedma raw to ng Philippine Air Force. Ang kapal din talaga ng mukha nitong China, no? Tayo daw ang nang-i-intrude, kumbaga teritoryo daw nila yung samantalang nasa EEZ natin yung paglalayag natin, no? Lahat na lang po talaga ay talaga pong ginagawa ng ganyan ng China. Napakakapal ng mukha. Bilang tugon raw ng China, itinaboy tayo gamit ang pagpapaputok ng flare. So lumalabas talagang may pagmatigasan ang kapitan at Grabe, piloto ng Philippine Air Force. Ayon yan kay spokesperson Francel Padilla. Ma'am, during the incident po, there were two radio challenges that were made by the PLA Air Force. And we responded according to our standard operating procedures. So we affirmed that we were conducting a lawful maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Diba? Nasa Philippine Economic Zone, nasa EEZ natin yon, diba? Tapos tinataboy tayo, mga siraulo talaga tong mga Chinese na to. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Ayup eh. We were conducting a lawful maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone, and we are in compliance with international law, including the principles of freedom of navigation and Diba? Lahat tayo ay nasa batas yung ginagawa natin dyan. Diba? Freedom of navigation nasa international law. Siyempre yung UNCLOS. Diba? Itong China talaga, ang kapal ng mukha talaga. Wala na akong masabi talaga. overflight. So ito po yung naging, kumbaga, conversation po doon sa cockpit po natin. And Tamang-tama lang na palagan niyang mga Tama. Chinese. Namumuro na ba't tayo matatakot sa China? Sakop ng teritoryo ng bansa ang Baho de Masinloc. Tama. At nagsasagawa lang tayo ng maritime patrol. Di daw sa lahat ng oras, China ang masusunod. Kasi kung papamihasain natin yung China, baka pati yung hangin hinihinga natin, no? Baka ipagbawal na rin nila, sabihin nila sa kanila na rin. Isipin nyo yun, ganyan kaganid ang China. Hayop na itong mga Chinese na to talaga. Lang tayo ng maritime patrol. Di daw sa lahat ng oras, China ang masusunod. Dito nananatili raw na matigas ang kapitan at tinapos pa rin ang pagpapatrolya sa Baho de Masinloc sa kabila ng pagbabanta ng China. We conduct standard protocols and nag-respond naman po tayo accordingly. Ang what is noteworthy dito, yun pong ating piloto responded professionally and followed established protocols. No? And after the incident po, promptly reported na po ito sa Department of Foreign Affairs and other relevant agencies for appropriate diplomatic and legal actions po. Kumbaga tayo po talaga yung nasa legal eh. Yung lahat ng ginagawa natin yan sa West Philippine Sea, ginagawa natin yan ng legal. Kumbaga po, sumusunod tayo sa international law. So dapat po talaga ay hindi talaga tayo matakot. Dahil po yung China po talaga ang gumagawa po ng hindi maganda dyan. Kumbaga inaangkin po nila yung mga hindi naman kanila. Di ba po? Nasa teritoryo natin, nasa EEZ natin yun eh. Isipin nyo, no, dati dagat lang, ngayon pati sa Himpapawid. Talaga po nangaharas na po talaga itong mga pesting Chinese na to. Grabe. Kung talagang matatapa ang Chinese, papasabugan tayo niyan. Pero mas matigas ang mukha ng piloto ng PAF. Natuwa naman si Pangulong Bongbong Marcos sa tapang may pinamalas ng Philippine Air Force. Pero di pa rin katanggap-tanggap ang ginawa ng China. Hindi talaga kasi po, alam nyo yung flare na yon pag tumama talaga yon sa
pwedeng masunog yung yung eroplano at pwedeng mag-crash. Ganun po 'yon, no. Mataas po ang percentage talaga na kapag nag-crash ang eroplano ay mas mataas ang porsyento talaga na mamamatay lahat ng sakay, no. Napakababa po ng ng percentage na may makasurvive. Pero na lang po talaga kung meron po mga mga parachute, no. Pero po iba po talaga pag sa eroplano, kaya po napaka-dangerous po ng ginawa talaga na yan ng mga pesting Chinese talaga na yan. Grabe po talaga. Kaya po uulitin ko na naman po, no, sana po talaga lahat na po talaga ng gagawin natin diyan sa West Philippine Sea, mapadagat o himpapawid, ay magpasama na po sana tayo talaga sa US, kasi po talaga po sila ay ini-eager po talaga tayo na talaga samahan diyan. Sana po mapag-isipan po talaga yan ng ating gobyerno, no. Dito kahit ilang beses ba daw tayong pagbantaan, tuloy pa rin raw ang pagpapatrolya at deadmahin nyo yung mga Chinese. Pero dapat escortan na to ng fighter jet Yes. para kung sakali man na manggulo ang China, atakihin nyo agad. Yung insidente po na ginawa nilang paglipad na malapit po dito sa ating aircraft, posed a threat po dito sa ating Philippine Air Force aircraft, no? Kung sa iba po yan, no, kung sa ibang bansa yan, nako talagang na yan. Kumbaga papalagan po talaga yan, no. Kung alam nyo lang po yung latest lang po, no, may latest pong kumakalat na video ngayon, no, na sa Facebook ko yata nakita yan eh. Yung Vietnam po, yung barkong maliit ng Vietnam, no, binangga nila yung malaking barko ng China. No, isipin nyo yun, no. Ang Vietnam po kasi talaga hindi po basta-bastang bansa. Kumbaga batak sa gera po yan talaga pong papalag. No? Ganun po sana, no? Ganun po sana. Although sabihin na po talaga natin na sobrang hina natin at talagang sobrang konti talaga ng ating mga barko o mga eroplano. Pero sana naman maramdaman natin yung pagpalag natin dito. Kasi po, hindi na po talaga uubra talaga yung maximum tolerance. Isipin nyo, nasa ere na po, nasa himpapawid na po ngayon, no? Ginanyan po tayo ng China sa ating EEZ. Dapat po talaga ay wag na po ganito, no? Pero po talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos po talaga ay sa diplomasya pa rin po talaga siya, no? Na doon po siya, yun po yung gusto niyang gawin. Dito po sa nangyayari sa atin sa sa panghaharas po ng China dito po sa West Philippine Sea. Kasi po hindi na po biro to eh. Lahat na lang po talaga mapadagat o himpapawid ay hinaharas tayo ng China. Sana po mag-improve, no, yung ating pag-counter dito po sa ginagawa sa atin ng China. Kasi po hindi na po maganda to at sobrang delikado po talaga. Maari pong may mawalang buhay po sa part po natin sa ginagawa ng China. Dito sa ating aircraft, posed a threat po dito sa ating Philippine Air Force aircraft, no, pati sa kanilang crew. And nag-interfere din ito dito sa lawful flight operations in the airspace no, ng ating Philippine sovereignty and jurisdiction. And we responded according to our standard operating procedures, no, and we reaffirmed that we are conducting a lawful maritime patrol within our Philippine exclusive economic zone. And itong ginagawa natin is in compliance with international law, yes, including the principles of freedom of navigation and overflight. Ito kasi yan no, kung tutuusin lang, kung talagang kakasuhan tong China ng UNCLOS o ng international law, ang dami ng kaso. Kasi po lahat po ng ginagawa nila, puro po illegal. Trespassing sila actually sa atin sa ating EEZ. Tapos sariling EEZ natin, tinataboy tayo. Maling-mali po talaga yon, di ba? Kahit nga po yung pagsira nila doon sa ating mga inflatable, bawal po yun. Kahit nga po yung sumampa ka lang sa barko ng kalaban, sa gera, in akopwara, bawal din po yun. Kumbaga po, unwritten rule yun, yung mga ganun. Lahat po ng mga ginawa talaga ng China sa atin ay sobrang illegal at hindi po makatao. Kaya kung makakasuhan po talaga tong China ay talaga pong pasok po sila sa banga talaga. Kaso nga po talaga, ewan po natin kung bakit po ganito, no? Parang walang ganung nangyayari at patuloy pa rin talaga ang panghaharas ng China. Kumbaga sila po talaga yung ang yabang-yabang talaga na magpalayas sa atin sa sarili nating EEZ. Samantalang sila po yung illegal na gumagawa ng ganyan at hindi po nire-recognize ng UNCLOS ang kanilang 10-dash line na yan na kanilang sinasabi na kaya ang buong West Philippine Sea ay kanila daw. No? Yung kahibangan nila na yun. Sana po talaga ay magawan talaga ng agarang action to kasi po hindi po maganda at talaga pong sobrang delikado ang ginagawa ng China, lalo po yung
sa himpapawid po talaga ay sobrang delikado po talaga dyan. Grabe po yung magiging casualty, no? Talaga pong wala pong makakaligtas pag sa ere po talaga o sa eroplano magkaroon po ng disgrasya. Kaya po talaga dapat kondinahin po talaga to ng ating gobyerno at sana po magawan talaga to ng paraan talaga agad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diplomatic protest pa rin ang unang sagot ng DFA. Wala kasing naaksidente. Talagang inaantay pa ng gobyernong may Yun lang. mamatay dyan bago umaksyon ng konkreto. Kulang na ata to ah. Ano sa palagay niyo? Komento sa baba ang inyong salopin. Ayun lang po na ating po nagawa ng reaction video. Magandang video to ni Melbs Castle. Nasa description po ang link na kanyang video para po makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Don't forget to subscribe sa aking channel. Like this video kung gusto mo ating reaction video. Comment down below kung anong magiging salobin mo sa napanood nating video. Ingat po kayo lahat, until next time. God bless and peace out. Bye.